You're absolutely right to notice how radical Genesis 6-5 is. It says, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." No human author would dare to make such a sweeping, condemning statement about all humanity, because who are we to judge everyone else? Only God, the holy and righteous standard, can look at the heart and declare the true state of mankind. That's why the Bible stands apart from every other book. It doesn't flatter us. It exposes us. And then it offers the solution, Jesus Christ. And you're right, too, about the Bible's historical accuracy. Over and over, archaeology has uncovered evidence of civilizations, kings, and events that the Bible recorded long before modern historians caught up. The books of 1 and 2 Kings, for example, mention rulers and nations that were once thought to be myths until the spade proved the Bible true. But the most powerful proof is prophecy. The Bible is loaded with prophecies that point straight to Jesus. Moses, Isaiah, Daniel, and all the prophets, they weren't just talking about their own times. They were pointing to Christ, his suffering, his death, his resurrection, and his light shining to the nations. Jesus himself said, "Search the scriptures, for in them the think ye have eternal life, and they are they which testify of me." John 5:39. The whole Bible is about him. Juan 5, versikulo 39, kay JV. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito ay inyong iniisip na mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Tama ka talaga nang mapansin kung gaano ka-radical ang Genesis. 6 talata 5 sinasabi nito, at nakita ng Diyos na malaki ang kasamaan ng tao sa lupa, at na bawat kaisipan ng puso niya ay laging masama lamang. Walang mayakta ng tao ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong malawakang mapanghusgang pahayag tungkol sa buong sangkatauhan. Dahil sino tayo para husgahan ang lahat ng iba? Tanging Diyos lamang ang banal at matuwid na pamantayan ang makakatingin sa puso at maapagpapahayag ng tunay na kalagayan ng sangkatauhan. Kaya naman natatangi ang Biblia sa lahat ng iba pang aklat. Hindi ito nakakapagpaganda sa atin. Inilalantad nito ang ating tunay na kulay, at pagkatapos ay iniaalok ang solusyon. Si Jesus Cristo. Tama ka rin tungkol sa katumpakan. Sa kasaysayan ng Biblia paulit-ulit natuklasan ng arkeolohiya ang ebidensya ng mga sibilisasyon, hari at mga pangyayari na naitala ng Biblia. Matagal pa bago nahabol ng mga modernong istoryador ang mga aklat ng una at pangalawang hari. Halimbawa ay nagbanggit ng mga pinuno at bansa na dating itinuturing na mga mito, hanggang sa patunayan ng pala ang katotohanan ng Biblia. Ngunit ang pinakamakapangyarihang patunay ay ang propesya. Ang Biblia ay puno ng mga propesya na direktang tumutukoy kay Jesus, si Moises, si Isaias, si Daniel at lahat ng propeta. Hindi lang sila nagsasalita tungkol sa kanilang sariling panahon. Tinuturo nila si Kristo, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na muli.
sa mga bansa. Si Jesus mismo ang nagsabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito ay inyong iniisip na kayo ay may buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin, tungkol sa akin, tungkol sa akin, tungkol sa akin. Juan 5, versikulo 39. Ang buong Biblia ay tungkol sa Kanya. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.